Una sa ating mga balita, dumating na sa bansa si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Vietnam kaninang madaling araw. Ibinahagi ng Pangulo ang naging bunga ng kanyang 2 araw na working visit sa naturang bansa. Kabilang na rito ang pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad at lalo pang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas sa Vietnam. May ulat si Joy Gumatay. Hindi pa nakakaisandaang araw bilang presidente ay 3 bansa na sa ASEAN ang binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte tungo sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa mga miyembro ng naturang komunidad. Matapos ang Laos at Indonesia, Vietnam naman ang sinadyan ng ating presidente kasama ang ilan sa pinagkakatiwalaan niyang kinatawan ng kasalukuyang administrasyon. In my meeting with President Chan Day-Quan, we committed to ramp up bilateral exchanges to boost our strategic partnership. We agreed to increase exchanges between our officials and peoples and establish a six-year action plan starting 2017 for the implementation of activities in the areas of common interest. Ilang bahagi ng common interest na ito ay ang pagtataguyod ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad, gayon rin ang pagpapanatili ng katatagan ng freedom of navigation and overflight, gayong tulad ng Pilipinas, isang claimant state rin ng Vietnam sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. We further agreed to strengthen existing maritime cooperation mechanisms. We will adopt measures to ensure the safety and security of fishermen from both countries. Sa pakikipaglaban sa ating karapatan sa ilang bahagi ng South China Sea, patuloy nakikilalanin ng Pilipinas at Vietnam ang 1982 UNCLOS. Hindi rin umano tayo titigil sa pagsagawa ng mga mapayapang inisyatiba at pagsunod sa legal na proseso ng pandaigdigang batas hanggang sa tuluyang matapos ang usaping ito. Dagdag pa rito, hinikayat rin ng ating presidente ang Vietnam na mamuhunan sa bansa kasabay ng pangakong tututukan ng administrasyon ang pagkamit ng isang conducive and balanced business environment tungo sa pagpapaunlad ng ating pambansang ekonomiya. Higit sa lahat, ipinahatid rin ng Pangulo ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa mga overseas Filipino workers na sumalubong sa kanya sa Vietnam. I informed them of developments in our country and I assured them, as I have assured you, that I will be faithful to the mandate you have reposed in me as your president. Para sa PTV News, Joy Gumatay, Davao City.